Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga manunood. So, yung after graduation ko po sa college, so kinuha ko ng BFAR Sulu. So, mga 7 days lang ako tumambay sa bahay. O nakapagtrabaho na ako sa BFAR Sulu. Unfortunately, medyo short lang yung term ko doon sa BFAR Sulu. Then, napunta ako sa Bungaw, Tawi-Tawi. So, may nag-offer sa akin doon which is na hindi kaya yung sahod. Kasi mataas yung bilihin, yung sahod is more than mga 3 to 4,000 lang. Then nakita ko may hiring ang BFAR Regional Office dito sa Zamboanga. So, I'll try to submit application later. Tapos, out of 100 applicant, umabot lang kami ng 5 sa final na applicant. Tumawag na yung regional director, that was si Sir Isidro Bilayo Jr. pa. Ako yung di-hire. Pero that position, yung Science Aid 2, ay under siya ng NFRDI sa Research Division. So, connected lang ang NFRDI doon sa BFAR. So, yung immediate supervisor ko that time, si Sir Usman. Ngayon, wala na si Sir Usman. Pero yung naging consultant ko that time, aside from Sir Usman, yung regional director na si Sir Arsat Kunting. So, maraming salamat kay Sir Arsat Kunting. Ngayon, regional director na siya dito sa BFAR 9 Regional Office. So, bakit kayo nakarating sa Caltex? Yan, ito yung scenario kung ba't napadpad ako dito sa Caltex. After the contract sa NFRDI, 2 years lang yun. So, hindi na ako umuwi ng Hulo. Kasi mahirap ang buhay sa Hulo. Saan ka magtatrabaho? Miski may trabaho, mababa yung sahod. So, practical yung natin, kung saan yung medyo kaya-kaya yung sahod, doon tayo. So, nag-security guard ako under the Wedgwood Security Agency. Sana, assign ako sa San Jose Guso, ayubin ko. Ngayon, medyo palpak lagi yung security dito. Nag-request yung security agency na ako dito. Then, while nandito ako, na-assign as security guard during that time, magtulong ako sa mga pamboys na mag-two-wheel because Caltex tatag sobrang lakas talaga ng nung customer, lalong-lalo na sa hapon. So nakita ni sir yung potential ko, parang I am better than their pamboys. So kinausap ko ni sir na gusto ko ba maging pamboy. So nagsimula ako as a pamboy. In-accept ko yun kasi mas mataas yung sahod ko doon. So nagpaalam ako sa agency na wala naman, sabi ng agency, it's your choice. So kinuha ko yung pagiging pamboy. Nung nasa pamboy na ako, inaral ko lahat. How to manage the station, proper clean, ganito, paano yung pagdala sa mga bata. Although pareho kaming pamboy na nagbe-briefing up, dapat ganito yung gawin nyo. How to treat customer para bumalik sa atin, di ba? So ngayon, nung nakita ni Mami Sir yung potential to more than just pump attendant, pinatawag ako. So kung i-accept ko ba yung pagiging team leader. Sige. Napunta na sa team leader. Nung nandun na sa team leader, sa isang shift lang, morning shift that time, andun, mas lalo ko pang ginalingan yung trabaho ko. Para kung meron pang akyat pa ako. Nangyari nga. So, ginawa na akong supervisor, which is 2 shift na yung yung morning at saka afternoon shift. Although yung duty ko is sa morning lang, pero nagsusupervise din ako sa afternoon shift. So, until now, naging supervisor na ako ng station na.